Better morning sa ating lahat po. Ay, ito po si Nico Fabian. Nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. It's a beautiful Tuesday morning. Kumusta kayo po sa mga kaibigan namin dito sa Malaysia, mga kababayan natin po, mga Filipino communities dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. Today is sa Sabah, no? Sa Kota Kinabalu. We are experiencing a very beautiful starting of Tuesday morning. Sunny day tayo ngayon. Sunny day tayo ngayon. Sa mga kaibigan natin, no? Sa mga kaibigan natin, mga Malaysiano, mga foreigners, yung nandito ngayon sa Sabah, don't be surprised when you go out mamaya, no? Sa mga appointments ninyo, don't be surprised that ang streets natin dito po sa Kota Kinabalu, ang main streets natin, no? It is now very colorful with different kinds of colorful flags coming from political parties po. Dahil nakumpisa na kahapon ang official sabihin natin na campaign period for 2 weeks ito, 14 days ito po ang campaign period po. Dahil we are going to ang mga Malaysian Samahans, they are going to the polls on November 29 to elect ang next assemblyman nila po, 73 assemblymen. 73 assemblymen. And they are going to, by in the evening of November 29 po, malalaman na natin kung sino ang next government, state government ng Sabah. Maganda po, very friendly ang environment friendly ang kampanya dito po. For one is because hindi sabihin natin indiscriminately ang mga campaign materials nila po placed sa mga different public areas dito po sa Kota Kinabalu o dito po sa Sabah. Maganda po. And most of the political parties, no? Most of the political parties, they are using flags, no? Flags po. Ang flag for every individual parties. My red, my blue, my white, no? And other colors po. So maganda talaga ang atmosphere dito. It is a merry-making atmosphere dito po sa Sabah. This is how we always experience whenever we hold itong either state election or general election dito po sa Malaysia. As what I said, vacant seat ngayon dito sa Sabah to be grabbed by itong mga aspirants. A total of 596 aspirants. They will be grabbing 73 seats lang po, no? Vacant ngayon. So, ibig sabihin, 596, ibig sabihin, marami talaga mga Malaysians, Sabahans, who wants to serve sa state nila po, state of Sabah. So, if you want to know more information regarding what is happening dyan po sa, o dito po sa Sabah, especially dito po sa Kota Kinabalu, no? Don't forget to grab our daily newspaper po, ang Daily Express newspaper. Every day po, we have English version and Malay version po. Lahat na po, local news, nandyan na. Mga latest news natin tungkol sa politiko. And of course, we have international news, Asian news. And may version din tayo sa Malay o Malayo version po, no? So, don't forget to grab ang Daily Express every day para at least malalaman ninyo po what is happening. Kagaya ngayon po, ang headline ng Daily Express is More Sabah Dewan Seats Certain. Mayroon din tayo dito po sa front page sa Daily Express, no room for mistakes in choosing next government, sabi ni Hajiji. And the other story is no hard evidence on a mining scandal. Mayroon din tayo dito po, front page, water scandal, money pledge. And of course, isa pang storya sa front page is 40% being manipulated, says Prime Minister. And mayroon din na front page, itong fierce PN will do badly due to remark. So, ang dami pa po. Ang dami pa mga balita dito po sa Daily Express, which is known as the independent newspaper dito po sa state of Sabah. So don't forget to get a copy of Daily Express every day po if you really want to know ang mga latest news
latest updates sa tungkol sa state of Sabah o dito po sa Sabah. And of course, mayroon tayo mga Asian news, international news, ha? Mayroon din tayo page for relaxation, feature pages po, mayroon din tayo po, na? And of course, mga opinion, opinion page, mayroon din tayo. So don't forget, grab and newspaper ng Daily Express. Alright, so tuloy na tayo po sa programa natin para sa mga Filipinos dito sa Sabah o dito sa Malaysia in general. If you want to know what is happening dyan po sa Pilipinas, ito po ang programa natin, TikTok, The Real Talk with Nico. And you will know anong latest happening sa Pilipinas. And of course, everybody is very eager to know what is happening in the Philippines, especially ang mga political issues dyan po, especially ang weather conditions sa Pilipinas. And of course, ang sabihin natin, itong very controversial and very hot issue when we talk about the corruption cases, activities dyan po sa Pilipinas, which galit na galit talaga ang mga Filipino dahil nalaman na natin, nakita na natin po, no? Na even our own elected politicians, legislators, lawmakers, senador ba, congressman ma, no? Mga mayors or whoever po, no? Nag-mention na po dyan sa investigation, ongoing investigation tungkol sa corruption cases dyan po sa Pilipinas, which as a result, no? As a result po, ang domino effect is apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Apektado ang buhay for every Filipino, particularly ang mga mahirap po, apektado. Hindi lang po ang mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, apektado din ang mga overseas Filipino workers, na nasa labas ng Pilipinas sa iba-ibang nasyon, kagaya namin dito po sa Malaysia o dito po sa state of Sabah. And galit na galit. But anyway, sige po, this time around, I will give you, I have prepared some video clips of what happened yesterday. For your information, na yesterday po, nag-start na po ang rally organized by Iglesia ni Cristo, INC dyan po sa Pilipinas. And it is 3 days rally. Nakumpisa na po kahapon, Sunday. And kanina, I was monitoring ang situation dyan po sa Manila, especially dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. And also sa EDSA Shrine site, ang People's Power Monument area po. 2 areas ito, simultaneously doing the demonstration po for 3 days. And kahapon, na-start na po. So let me give you some video clips regarding what happened yesterday. And for your information, para sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin po, dito sa Sabah, as of 6:30 p.m. yesterday, kahapon ito po, 6:30, the number of people who participated dyan po or participating sa rally dyan po sa Quirino Grandstand po, it was officially recorded already as of 6 p.m. yesterday, 650,000. In fact, ang organizers was looking only at 300,000 for the first day. But dumampas na po as of 6 p.m. yesterday. Ang official figure is 650,000. And expected po, kasi hanggang alas 10 yung kagabi ang rally, it might reach more than 1 million. Wala pa tayong figure po kung nag-hit ba tayo sa 1 million last night. But anyway, later on, we will know this thing po. And expecting the same crowd, the same number of people will also be participating the second day of the rally dito po, o dyan po sa Quirino Grandstand, o dyan po sa Luneta. And I was monitoring yesterday as early as 4-5 o'clock in the morning. Pagdating 6 to 7 o'clock in the morning yesterday po, nakita ko po na based on the footages
shared dyan po sa social media and of course ang mga national legit media outlets natin po na as early as 6 to 7 o'clock po, malapit na mapuno ang Luneta Park. Alright? Yan po. So, dyan naman sa 2nd Avenue, medyo konti ang crowd yesterday, and based on the figure reported yesterday po, na mayroon something like 6,000 plus people who participated ang rally dyan po sa EDSA Shrine People's Power Monument yesterday, no? And this is organized by itong mga retired generals sa military natin, sa police and sa armed forces of the Philippines. And of course, it was also participated by some NGOs, no? NGOs, mga religious group po. So, may crowd din doon. And again, expected that the crowd will increase today and tomorrow. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang rally dyan sa EDSA. Dyan sa EDSA po. Anong sigaw nila po is transparency, accountability. Yun po ang sigaw ng mga tao. Wala talang mga organizers po, both sa Quirino at saka sa EDSA, no? They are not talking about politics. They are only voicing out ang sentiments, ang galit, ang sentimiento ng karamihan ng mga Filipino tungkol what is happening ngayon sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, no? Ang team sa Quirino Grandstand is transparency for better democracy. Obvious po ang mga speakers which they started at 4 p.m. yesterday po, no? Ang official opening of the program started at 4 p.m. Yesterday, and klarong-klaro po, they are only touching on issues, tatlo lang po. Transparency, accountability, and justice. Also, ang INC members, ang mga participants dyan po sa 3 days rally, dapat ang gobyerno will be transparent sa issue na ito. Importante yun po. Kami din po dito sa Malaysia, sa Sabah, we agree. Dapat may transparency. Nothing should be hide. We deserve to know everything. From top to bottom. And then, accountability. Accountability. Sino-sino yun po. Involved dyan po. We want to know. Hindi lang ang mga small fish, but ang mga buaya, ang mga mastermind. And then, of course, the rallies are shouting for justice. Ikulong ang mga magnanakaw. Yan po ang sigaw ng mga Filipinos kahapon, today, and tomorrow. But as of today po, no? Wala pa tayong official statement coming from Malacanang. Whether they are hearing ang voices ng mga Filipinos ng masa or hindi. Nasaan ang gobyerno natin? Nasaan ang presidente natin? We don't know po. No? Hopefully, we will be able to hear a statement coming from the government regarding ang mga sigaw ng mga Filipino po kahapon. And of course, today and tomorrow. So, nandito po. I will share with you isang video clip. This is my first video clip. No? I will share with you po ang a portion of the speech of INC member. Si spokesperson ng INC, si Ka Edwil Zapanta. Ka Edwil Zapanta po. Let's listen to him and ito po, sandali ito po. We have let's listen to him po. Itong speech niya. Kahapon ito dyan po sa Luneta or Quirino Grandstand. Hold on. Andito po.
Hold on, ha? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Harapin, iyon ay ang katotohanan. Hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata. Pagtakip sa tunay na isyu. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagdi-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo, tayo bang inaakusahan? Bayad kayo? Bayad kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makabit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Iparinig! Mahina raw! Alright, yun po, narinig ka portion of the speech of Edwil Zapanta po. Totoo naman yan po. Parang tayo pa ngayon nagiging biktima. No? Tayo pa nagiging biktima. Nag-complain tayo, we do rallies, ang NIC, nag-organize ng rally po, and then ang gobyerno ay saying na destabilizer ang mga tao. Tayo na biktima ng itong mga magnanakaw, tapos tayo pa ngayon ang nasisisi sila sa atin. Grabe, ano? Grabe talaga. But anyway, another portion of Edwil Zapanta during the speech na he delivered yesterday dyan po sa Quirino Grandstand. Let's watch and listen to this. Sandali. Okay? Aha. Sabay-sabay mo, sabihin natin, makonsiyensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon?
sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtuntun sa ugat ng katiwalian, isang uri po yan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhan ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa mall at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilid sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan! Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na isyu batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na isyu. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagdi-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Yan po, si spokesperson ng ICI, si Edwil Zabala. Totoo talaga po. I totally agree. Tayo ba nagnakaw? Hindi tayo po. Tayo ang biktima. Ang pera natin, mga taxpayers money natin po. Nagnakaw ang mga magnanakaw. Sino yung mga magnanakaw? Sila po. Alam na natin kung sino sila. Sino sila po. The problem is, what we want to know now is, alam na natin, nandyan na mga contractor, greedy contractors. Nandyan na mga oficiales dyan po sa different na government agencies. Yon, particularly itong sabihin natin Public Works and Highways Department of Public Works and Highways. Nandoon din ang COA, no? At lumabas na mga pangalan.
ng mga lawmakers natin, mga politicians natin, mga congressmen, mga senador. Pero hanggang ngayon po, since July, ang announcement ni BBM, mahiya kayo. During that time, nag-announce si Marcos, si BBM, sa zona niya, mahiya kayo. Palakpak ang mga congressmen. Di nila alam na yon po sa kanila. Totoo, kailangan namin ngayon ang transparency. Kailangan namin yon na accountability and justice. Yon ang galit namin because hanggang ngayon, magpasko na lang, from July hanggang ngayon po, maskin isa, hindi pa nakulong. Kulang daw. May mga ebidensya para sa mga maliit na isda. Pero sa mga malaking buhaya, wala daw ebidensya. Sabi ang gobyerno. Wala daw ebidensya pa. Kailangan pa daw sila ng ebidensya para malakas ang kaso po. Alam na natin lahat kung sino-sino po. So is this covering up or what? Dahil ang dyan sa itaas po, sa taas, mga mabigat na tao. Mabuti lang, lumabas na ito ngayon po si Saldico, former Congressman Saldico po, ayan po, he started singing, started saying, ano ang katotohanan. But ang problema dyan po, ito naman ang sinasabi ang gobyerno. Noon, sabi nila, ebidensya. You have to have an ebidensya. Ngayon, parehas pa rin, ebidensya po. Ebidensya. Kailangan din ebidensya si Saldico. They did not allow Saldico to go for online hearing. Samantala, noon, hanggang ngayon, ang korte allows this online, sabihin natin, hearing. But ang Blue Ribbon Committee the other day did not allow. Kasi takot sila po, si Saldico will divulge. He will tell the truth. Ano talaga nangyari, which we are now watching, listening ang mga video clips ni Saldico. Ngayon, ang sigaw nila kay Saldico, ang gobyerno, is walang basis yung mga sigaw mo, mga allegations mo, kasi you have to prove it. Ebidensya kailangan. Noon, sigaw ang mga tao na ganito po, sabi ang gobyerno, hindi yan totoo. Haka-haka lang ninyo kasi wala kayong ebidensya. Ngayon, nagsalita na ang isang tao, isang tao po, nasa loob. Ang sabi nila ngayon, Saldico, kailangan ka, babalik muna sa Pilipinas, under oath ka, and i-present mo ang ebidensya. Yon ang problema po. Yon ang problema. Hindi pwede, I don't think so, si Saldico will be coming home or will go home dyan po sa Pilipinas. Sa ngayon, maybe later on. Kasi kung sa ngayon po, he will go home po, definitely mayroon mangyari sa kanya. Mayroon mangyari sa kanya. Baka palitan natin yung pangalan natin dyan po sa Manila International Airport, now known as Ninoy Aquino International Airport. Siguro pagbalik, sabi ang mga tao, pagbalik ni Saldico dyan, baka palitan naman ang pangalan ng airport dyan po sa Manila, magiging Saldico International Airport. Alam na niyo po anong ibig sabihin yan. Alam na niyo ibig sabihin yan. So, dahan-dahan po. May part 1, part 2. And kahapon, lumabas na ang part 3 ng video clip ni Saldico. Ni Saldico. And grabe mga allegations po. Grabe mga allegations. Now, punta na tayo kay Saldico ngayon. Okay, anong part 3? Siguro, some of you already heard about this part 3 ng revelasyon
ni Congressman na or former Congressman na Saldico po, no? Kasi kahapon pa ito lumabas na sa social media at saka sa official FB post accounts ni Saldico. But for those who has yet to listen, ang part 3 po, I will share with you ngayon po, na? Anong itong part 3? Narinig ko po, may part 4, part 5 hanggang part 10 pa ito po, no? And parehas din ang sigaw ng gobyerno na haka-haka lang ito, hindi ito totoo dahil nasa labas siya ng bansa, walang ebidensya, and he is not under oath when he is mentioning itong mga allegations. But anyway, sige lang po ang mga Filipinos, we were not born yesterday, we know what is happening, and we just want to see whether itong gobyerno will really do their part. Kasi whether you like it or not, pagdating na ng oras na punong-puno na ang mga Pilipino po sa mga sinungaling ninyo, baka mayroon talaga mangyari malaki. Sana huwag na tayo magdating dyan po, no? Huwag na natin magdating sa panahon wherein corner ng mga Filipinos po and they will do something. No? They will do something. Huwag na sana po. Nandito ang part 3 ni former Congressman Saldico. Let's watch and listen to this. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito, ayon kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rap out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Yan po ang part 3 ng statement, video clip ni former Congressman Saldico. He is the one who is directly involved dyan po sa 2025 national budget, which has been described as the worst corrupt financial budget in the history of the Philippines po. Dahil siya yan po. He was the chairman of the House of Representative Appropriation Committee po, wherein in charge siya po sa budget ng nation natin for 2025. And it was signed by no less than si BBM po. No? Si BBM. And dahil dyan po sa national budget po, lumabas na po itong mga flood control projects po. And as a result, nalaman ang mga Pilipino po na may malaking kalokohan, may malaking nagnakaw sa pera natin po. And dahil dyan po, sa nagnakaw ang pera natin po, ganito ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Ganito ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Pagdating ang typhoon, baha tayo. No? Ilan taon na tayo po, palagi ganyan na lang po. So, I hope, no? Okay, we will solve this problem na po. Sobra na po. Okay, balik muna tayo pala sa saan ito? Sa INC. INC, sandali po.
ang INC medyo ano tayo dito. Balik tayo sa INC ang speech dyan po sa Quirino Grandstand kahapon. Ang one of the speaker is no less than ang senator natin, si Senator Rodante Marcoleta po. He is also a member of the ICC, and I think it is for this reason that he was given the opportunity to say something during the rally. Let's watch and listen. Balik muna tayo sa rally po. Let's watch and listen ang speech ni Saldico, ni Senator Rodante Marcoleta kahapon. Nandito po. Let's watch this. Sa people witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganun makaiwas sa tuloy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganun ay sagkaan ang transparency. Yon, narinig natin ang portion of the speech of Senator Dante Marcoleta. Okay? Ngayon, balik na naman tayo sa issue ng si Saldico po. Issue ni Saldico. Mayroon na interview sa national media yan po, kahapon. And I saw itong video clip po between media columnist, commentator po, si Madam Malu Takia, and of course, ang spokesperson ng Malacanang, si Claire Castro po. Medyo mainit ang sagutan nila po, ang exchange of words nila po. Kayo na bahala. You watch and listen, and kung ano mga reaction ninyo po, opinion ninyo po regarding this video clip, kayo nang bahala. What is important is, I want to show to you po what happened talaga during that time, ang sa interview. Sana ito. Let's watch this video. Never mind. Si Gutesa, bakit lahat hindi alam kung nasaan din ka? Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. At saka Bakit naman sa akin bibintang baka kayo may alam? Hindi kayo naman yata ang kakilala yan. ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Mismo na tapos. Sino nag-present yan? Makakaalyado nyo nag-present yan. Ay, yan ang propaganda. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. But let's I respect the show. I do not want to go to the gato. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin You ipapagod? can always say it in a very nice way without You don't have to insulting start. people. You don't have to start. Okay. You don't have to start. Let's ask each one, do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And, No, I don't know. There was a man who told me that he is in the custody of government, of
of government, agencies of government, including the family. Including the family. Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro ang dapat Si na Mike natin kasi Defensor Mike din Defensor. Yun po, narinig ninyo ang exchanges of words between Castro and Takia, no? So, that's the right of a media man, woman, si Malu, no? And sana naman ito si Castro, blah, 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 ito si Castro, sana naman po, you are representing the government, nasa gobyerno ka po. You have to answer, ha? You have to answer. Bakit ka magalit, no? You are representing, you are sa gobyerno ka po, you're the spokesperson of Malacanang. And you could have say it in a nice way. Hindi ko alam yan, blah, 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 blah. But, kung ang sagot mo, blah, 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 mahirap na yun po. Hindi gago ang mga Filipinos po. Hindi gago ang mga Filipino. Okay, they mention ang name ang si Mike Defensor. Si Mike Defensor po. Tungkol itong issue ni Gutesa. Ha? Kasi yun ang topic nila ni Gutesa. Ha? Now, let's watch itong video clip. Ang statement made by Mike Defensor, the former congressman dyan po sa Pilipinas, si Mike Defensor, when he attended ang rally dyan po sa Quirino Grandstand na yesterday po, and he was interviewed and asked on this issue. So, let's watch and listen. Ha? And sa palagay ninyo po, ha? How do you look at it? Ang reaction ni Mike Defensor. Dalawa itong footage, ha? Let me show you the first one. Si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsaldi ko na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung kasama na bugbog. Dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan. Yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano ka lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ko mga pulis, galit na rin sa nangyayaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Magsalita mo na siya, ipanotaryo niya. Kahit pag tinotaryo niya, hindi naman niya kailangan umuwi. Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, pwede siyang umuwi. Pero sa ngayon, hindi pa siya nakanotaryo, wala pang malinaw na, hindi pa naayos yung ebidensya, papatayin siya. Yan na narinig natin po. I totally agree ang statement din ni former Congressman former Congressman Mike Defensor. Okay, ang next video clip about Mike Defensor, nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Sandali po. Kasi sila magkakasama. Si Saldico, pinili nila yun, hindi ka pwede maging Committee of Operations Chairman ng Kongreso kung hindi pumayag ang Pangulo. Pinili yan, ni Martin Romualdez, pinili ng Pangulo at ipinoto nila. Maski naman ang Speaker hindi ka magiging Speaker kung hindi ka kampi ng Presidente. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Nung una, pinoproteksyonan nila si Saldi. Diba, nung una sinasabi nila walang nakawan. Nung nagsalita na ngayon na sinasabi
Alright, klarong-klaro po, no? Ang how former Congressman Mike Defensor is looking at the statements of former Congressman si Saldico. Si Saldico po. And ano naman ang reaction ni Atty. Guanzon? Very vocal din ito po dyan sa Pilipinas. Let's watch and listen ang reaction ni Atty. Guanzon po, no, on this issue. Hold on po. Ano tayo muna dito po kay Atty. Guanzon. Walang kikita pa rin diyan. Ni Senator Lacson, magte-testify si Zaldico by Zoom. yan. Bakit mo noon payag ka mag-Zoom? Ngayon lumabas sa TV, magpadala sa sarili ng video, ngayon wala nang probative value. Senator, you have to be consistent. Even the rules of court now, in court now, we are allowed to do Zoom. For example, ako, PWD ako, testify ako. I don't have to go out to my house or let's say the witness is abroad. Pero mga requirements lang yun to verify identity, etc. Pero inaalaw na yan ngayon ng court. Yung video conferencing ng testigo ka sa court, bakit hindi allowed sa Senado? In fact, allowed nga. Kasi kaya ka nga si Senator Lacson nagsabi na isusum testimony si Saldico. Ngayon lumabas si Saldico na nagdala siya ng perang katakot-takot na pera sa kilometrong pera kay BBM at kay Romualdez, wala na probative value. Kasi lahat naman po kayo, maalam naman kayo. Hindi man basta-basta maniwala kayo di ba? Kailangan may ebidensya, may basihan kayo Sasabi nga, totoo ba sinasabi ni Saldico? Sinabi ko, the probability that he is telling the truth is high. Because he is privy. Yes, These are private conversations. Because itong si Romualdez will not say what the president wants, the president gets. Kung hindi totoo, hindi ba? At tingnan nyo, ititrace nyo na late na yung insertion niya. Tapos na yung napasa na sa House, yung budget, yung NEP. Tsaka si Bongbong nag-order ng 100. Bakit sila lang? Ako wala. Hindi pwede yan. Martin, 100 billion sa akin din. Papagawa ko yung kung ano, basta 25% sa akin. Okay. Ito talaga, BBM, masyado ka. Pag ako na presidente, ito na nga, ang sinasabi ng idol ko na si Miriam Defensor Santiago. Ako'y sasabihin ko agad sa first flag ceremony, pag hindi ako kikita, walang kikita. Yan. Kaya Yan po ang reaction ni Atty. Guanzon po, no? Formerly is a top officials, government officials dyan po sa Pilipinas. So, okay, may last pa ako dito po, video clip. You listen carefully po. Itong mensahe o itong video clip sa ordinaryong Filipino po. How itong tao is looking at the situation ngayon po. Frank lang siya po, down to earth, and I totally agree itong statement na ito po. Galing sa ordinaryong Pilipino dyan po sa Pilipinas. And I suppose, kami din dito po, mga Pilipino sa Sabah, no? We support itong klaseng statement po. Nandito. Let's watch and listen to this. Sandali po. Saan na yun? Ito po. Brief lang ito, but maganda ang statement niya. I'm Ilocano, but I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si Congressman Saldico. Alam ko na yun. At ang kanino, sino pumirma ng GAA, PAICAM, Meg Blanco. Si Marcos, bangad, tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ko na lahat. Inflation. Ang talong, 200. Ang galunggong, 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, na malengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, kutsong pa dyan si Marcos, bangad. Maglalakaw ka, Marcos. I'm Yan po. Yan po.
ang sentimento. So, eto na. Nandito na tayo po. I will still continue to monitor ang sitwasyon dyan po sa Manila, ang rally, because it's a 3 days rally po, and I will make sure na kung ano mga latest developments mayroon tayo po, I'll make sure that you will be properly informed. Itong mga followers ko po dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. So siguro hanggang dito na lang muna ang edition natin for Tuesday morning. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayo. God bless you. God bless the Philippines. I'll see you in my next episode. Bye and I love you.